2,000 taon ang nakalipas ay may isang lalaki daw ang pumaslang sa mga bansa at maging ng ilang mga Diyos, kaya tinawag itong Demon King. At sa kasalukuyan ay bali-balita na malapit na itong ma-reincarnate. Isang araw sa Demon King Academy ay naglalakad si Misha na binangga ng isang estudyante kaya nahulog ang sulat, na pinulot naman ng isang lalaki upang ibigay sa dalaga. Sabay silang naglakad ng lalaking nakilala, nang may isang asungot ang nagyayabang gamit ang apoy na kakayahan nito, pero sa isang ihip lang ng bida ay naglaho. Gamit ang magic words ng bida ay hindi na nakagalaw si Boy Yabang, at napansin naman ni Misha na kakaiba ang lalaki. Sinabi naman ng Quago na sa entrance exam daw ay may 5 lang na mananalo, na siyang makakapasok sa Demon King Academy. Nagsimula ang exam, at nakita niya ulit si Boy Yabang na malakas mang trash talk na ipinagyabang pa ang armor niyang kumikinang at ang espadang nag-aapoy. Sumugod siya pero sa isang ihip ay namatay ang apoy kaya natigilan, saka sinabi ng bida na peke ang espadang hawak niya. Kaya nagbigay ng partida ang bida na hindi daw siya gagamit ng magic words at hindi din gagalaw. Nagsimula na namang mang trash talk si Asungot nang bigla siyang magregla dahil lang sa tunog ng puso ng bida hanggang sa tuluyan na itong napaluhod. Subalit dahil matigas ang ulo ay pinaglaho ito ng bida sa isang pitik lang ng daliri. Subalit binuhay niya ulit, na ipinagtaka ng mga manunood. At dahil wala talagang kadala-dala si Makong ay pinatay niya ito at binuhay ng bida ng paulit-ulit na siyang ikinatakot ng mga manunood. At di kalaunan ay sumuko na rin ito. Sumunod naman ay sinukat nila ang mga kapangyarihan gamit ang kristal. Si Misha ay merong 100,000 na power, pero nang sumalang na ang bida ay nawasak ang kristal. Sumunod naman ang patalinuhan, at matagumpay na nasagot ng bida pati na rin ni Misha ang lahat ng mga tanong. Paglabas ay naghihintay si Misha, nang magyaya ang bida na magpunta sa bahay nila para doon na maghapunan. Kaya gumamit sila ng teleportation magic na ngayon lang naranasan ng babae. Labis na natuwa ang nanay ng bida dahil 1 buwang gulang pa lang pala ang bida subalit kaagad na nakapasa sa pagsusulit. Kaya nagulat ang nanay nang makita na nagdala na siya ng babae gayong 1-month-old pa lang daw ang anak. Pero ikinatuwa ito ng tatay niya. Sabay-sabay silang naghapunan, nang maintriga sila ng nanay ng bida tungkol sa relasyon ng dalawa, kahit kakakilala pa lang. Hinatid ng bida si Misha subalit habang naglalakad sa park ay natrap sila ng creation magic, dahil ito pala ang kuya ni Zephys kanina na nakalaban ng bida. Dumating muli si Asungot para mang trash talk, kaya pati ang sariling kuya nito ay nainis at binigyan siya ng leksyon. Pagkatapos ay naglabas ng kapangyarihan ng kalaban maging ang mga tauhan nito, subalit sa pamamagitan lang ng mga mata ay nagawang makontrol ng bida ang mga kapangyarihan nila na sumabog sa mga sarili. Kaya sumakit ang kamay ng Makong kakasalsal. Pero hindi pa ito natauhan dahil gumamit pa ng pinagbabawal na mahika. Umatake ito at nayanig ang paligid, subalit hindi man lang nagalusan ng bida sa atake. Ginawa ng bida na isang zombie ang kapatid ng kalaban, na nagkaroon ng malakas na magical power na mas malakas pa sa kuya. Dahil nais pala ng bida na magkampi ang dalawa para kalabanin siya. Pero ayaw ng kuya dahil nababaliw na daw ang kapatid. Kaya sumugod na si Zephys para tapusin ang kuya kaya naging abo ang dalawang asungot. Subalit tinulungan pa rin sila ng bida sa kapinrotektahan sa gumuguhong paligid. Pagkatapos ay na-resurrect muli ang dalawa, na nagtatanong kung sino nga ba ang bida. Kaya nagpakilala ito na siya daw ang reincarnation ng Demon King, na si Anos Voldegord. Pinakita sa nakaraan 2,000 years ago kung saan nagkasundo ang Demon King pati sila Hero Canon, na gumawa ng isang magical barrier para paghiwalayan ang mga demon, mga tao, mga spirit, at mga gods, alang-alang sa kapayapaan, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Demon King ng buhay niya, dahil alam niyang mare-reincarnate naman siya muli. At makalipas ang 2,000 years ay ipinanganak muli ang Demon King, at nagulat ang mga magulang nito nang magsalita siya. Sa kasalukuyan ay nagpakilala na ang sensei nila na si Emilia Rodwell. Sinabi ng sensei na kailangan nilang bumuo ng mga pangkat, at pinagtataas ng kamay ang gustong maging party leader. Ngunit nang magtaas ng kamay ang bida ay sinabi ng sensei na hindi na maaaring maging leader ang mga may white uniform dahil wala daw silang dugo ng demon royalty. Kaya pinatunayan ng bida na kahit hybrid ang dugo ng pamilyang pinagmulan niya ay kaya niyang makipagsabayan. At nang magsimulang pumili ang mga estudyante ng team ay walang may gustong sumali sa party ni Anos kundi ang kaibigan niyang si Misha. Nagpunta naman si Sasha na kapatid ni Misha sa kanila, para sabihing si Misha daw ay isa lamang manika na binigyan ng buhay gamit ang magic. Dahil sa pang-iinsulto sa kapatid ay nagkainitan ang dalawa, kaya gumamit si Sasha ng Demon Eyes of Destruction subalit baliwala sa bida. At sa huli ay natakot ang dalaga dahil hindi niya inaasahan na mas malakas sa kanya si Anos.
Pagkatapos ay niyaya na lang ni Anos na sumali sa team niya si Sasha pero ayaw nito. Pero nang uwian na ay anabangan sila ni Sasha dahil gusto nitong makipagduelo. Kapag nanalo ang bida ay sasali na daw si Sasha sa team niya, pero kung mananalo si Sasha ay gagawin niyang alila si Anos. Bago magsimula ay gumawa sila ng kontrata gamit ang magic. Ayon kay Misha ay guardian ng class niya, kaya niyang gumawa ng mga pananggalang. Pero dahil dalawa lang sila ay inutusan siya ni Anos na gumawa ng tatlo nito na mukhang kastilyo, para isipin ng kalaban na dalawa dito ay trap. Ang strategy ni Sasha ay ang basagin kaagad mula sa malayo ang mga nilikha ni Misha, subalit nagulat sila nang makita na sumugod si Anos mula sa harapan. At nagulat din sila dahil naririnig pala sila ng bida. Kumpiyansa si Sasha na matibay ang base nila, subalit napansin ng bida na magic power lang ang depensa nito kaya binuhat niya ang kastilyo gamit lang ang physical power. Pagkatapos ay hinagis sa ere tapos pinaikot-ikot kagaya ng pagpapaikot sa'yo ng jowa mo, saka hinagis sa malayo kaya nagkalasog-lasog ang base nila. At dahil desperada na si Sasha ay pinilit niya ang mga member na gumamit sila ng mapaminsalang magic. At sa pangunguna nito ay gumawa sila ng malaking kanya na tinira sa bida. Subalit nagawa itong mapaglaho ni Anos, at tumagos pa ang magic nito kaya gumawa ng depensa sila Sasha, pero isa-isa itong nabasag hanggang sa tumama sa kanila. At dahil nanalo ang bida ay kasapi na ngayon sa party niya si Sasha. Pero pinagbantaan siya nitong magpapalakas at papaslangin siya balang araw. Pero kinilig naman ito nang sabihin ng bida na nagagandahan daw siya sa mga mata ni Sasha. Kaya naman pag-uwi ay isinama niya rin sa bahay maging si Sasha na inisip ng mga magulang niyang bride number 2 daw. Pagkatapos ay sabay-sabay silang naghapunan. Sinamahan sila ng bida pauwi, nang makitang nagkabati na ang magkapatid saka pinadalhan pa sila ng bida ng pasalubong. Kinabukasan ay sinabi ng sensei nila na magpupunta daw doon si Ivy's Necron na isa sa 7 Elder Demon Emperor para magturo ng fusion magic. Binati ni Anos ang Elder dahil muli silang nagkita, at ikinatakot naman ng mga estudyante pati ng sensei nila ang ginawa ng bida. Subalit hindi nito maalala si Anos kaya sinubukan niyang ibalik ang alaala ng Elder pero hindi pa rin siya maalala. Pagkatapos magturo ni Ivy's ay kinausap siya ng bida, at kaya pala hindi siya maalala ni Ivy's ay dahil sa may nagbago sa pangalan ni Anos sa kasaysayan at may nagbura sa alaala ng Elder. At hanggat hindi pa nalalaman ng bida kung sino ang nagbura ng alaala ni Ivy's ay hindi pa ito lubusang maniniwala na si Anos ang reincarnation ng Demon King of Tyranny. Sa labas ay nakita nilang tuluyan na talagang iniwan ni Sasha ang dating mga member niya para sumama sa grupo ng bida. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang pagsusulit kung saan kailangan nilang mangolekta ng mga mahalagang gamit mula sa Demon Palace. Nagmamadali ang ibang estudyante pero relax lang ang bida dahil balak daw niyang kunin ang baston sa pinakababang parte ng palasyo para makakuha ng perfect score. Pagpasok nila ay nakitang napaslang na ng mga naunaang mga halimaw, hanggang sa makarating sila sa isang dead end. Nalaman ng bida na may sikretong lagusan. Nakarating sila sa isang malawak na lugar nang mapansin ng bida na medyo nagbago ang itsura nito. Nakakita sila ng malaking pinto na nababalutan ng magic power, kaya ginamitan ito ng physical power ng bida. At sa loob ay nakita ang baston. Niyaya naman ng bida si Misha sa treasure room, para mamili ng regalo kay Sasha sa kaarawan nito. At ang napili niya ay ang kapa ng phoenix na may kapangyarihan ng apoy. Ikinatuwa ni Sasha ang regalo, saka lumabas muna ang bida dahil isusuot daw ito ni Sasha. Subalit pagbalik ng bida ay hindi inaasahang niloloko lang pala sila ni Sasha dahil sinaksak nito ang kapatid. Dahil gusto niyang siya lang ang makakuha ng perfect score sa pagsusulit. Tatakas sana si Sasha subalit napigilan siya ni Anos, saka sinabi ng bida na kanina niya pa daw pinapagaling si Misha. Dahil dito ay ginamit ni Sasha ang Demon Eyes, pero walang-wala ito sa original Demon Eyes ng bida. Pero pinigilan naman siya ni Misha na saktan ng kapatid. Kaya tumakbo ito dala ang baston. Ibinunyag naman ni Misha na malapit na rin ang kaarawan niya, at pagkatapos nito ay maglalaho na siya dahil hindi daw talaga siya nag-e-exist sa mundo. Kaya nalaman ng bida na si Misha ay nanggaling lang sa katauhan ni Sasha, na maaaring kagagawan daw ni Ivy's Necron. Dagdag pa ng bida na ang spell na ginamit sa kanila ay di kalaunang maglalaho din dahil magiging isa muli sila Sasha at Misha. Subalit gusto pa daw sanang mabuhay ni Misha sa mundo. Kahit na hindi siya pinapansin ng mga tao dahil alam nila na isa lamang siyang produkto ng mahika na di kalaunan ay maglalaho din. Dahil sa mga nalaman ay naisip ni Anos na pagbigyan ng kahilingan ni Misha, pero kailangan daw muna nilang pigilan si Sasha. Naagad naman nilang nahanap dahil nakakapag-teleport ang bida. Merong gustong itanong si Misha pero ayaw sagutin ng kapatid, at sa halip ay nais ulit makipagduelo kay Anos, sa pamamagitan ng pag-summon ng magic circle gamit ang baston.
At kapag hindi daw ito nakontrol ng bida ay panalo si Sasha sa duelo. Pinatulan ito ni Anos kaya pinabayaan niya na gumawa ng magic circle si Sasha. Subalit walang hirap na nagawa ng bida ang hamon niya. Kaya naman kinausap na ni Sasha ang kapatid, at pinakitang nais pala ni Sasha na isakripisyo ang buhay niya, para si Misha ang maging original at siya ang maglaho. Ngunit para magtagumpay ang magic ay kailangang kamuhiin siya ng kapatid, kaya naman ito ang dahilan kaya palagi niyang inaaway si Misha. Kaya naman sinimulan na niya ang ritual, pero hindi ito gumana dahil hindi pa rin galit sa kanya si Misha. Kaya naman nagmakaawa si Sasha na kamuhiin siya na kapatid para magtagumpay sa gusto nitong mangyari. Pero giit ng bida na wala na daw kailangan magsakripisyo dahil magagawa niyang iligtas ang dalawa. Nagsimula na ng ritual si Anos, subalit biglang lumabas si Ivis at pinaslang ang bida. Dahil giit ni Ivis na ang dalawang babae daw ang gagamitin nila sa ritual para ma-reincarnate ang Demon King. Pero nagising si Anos at tinira ng apoy si Ivis dahil si Anos ang tunay na Demon King. Hinugot niya ang espada sa kabinato sa mukha ni Ivis na tumama sa pader. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa ritual para sa dalawa, nang mapunta sila sa ibang dimension at nagpakita ang isang guardian god of time. Na ayaw silang payagan sa nais gawin ng bida. Kaya kinuha nito si Ivis at pinagaling, pagkatapos ay pinagkalooban ng malakas na kapangyarihan para tapusin ang bida. Umatake si Anos pero nagawa ni Ivis na mapahinto ang oras, at nang umatake naman ang kalaban ay nagsummon ng shield ang bida. Nagpatuloy ang pag-atake hanggang sa mabasak ang mga shield ni Anos, at magawa muli ni Ivis na mapaslang ang bida. Subalit kinalabit siya nito dahil muling nabuhay. Dahil dito ay napilitan si Ivis na pahintuin ang oras, pero wala rin itong epekto sa tunay na Demon King. Kaya umatake ang Elder subalit lahat ng atake ay nagagawang masalag ng bida. Pagkatapos ay pinakilos din ni Anos ang magkapatid kahit na pinatigil ni Ivis ang oras. At dahil naniwala na ang dalawang dalagita sa bida ay nagsimula na ang ritual para paghiwalayin ng tuluyan ng mga kaluluwa nila. Na natunghayan mismo ng Elder kaya hindi siya makapaniwala. Nagseryoso na ang bida sa laban nila ni Ivis kaya kinuha nito ang espada, at nawasak ang kapangyarihan ng Elder. Saka ginamit ito ng bida para tusukin siya sa mukha, at ayaw maghilom ng sugat nito dahil sa magic ng bida. Pagkatapos ay maraming beses itong tinaga ni Anos mula sa malayo hanggang sa matalo si Ivis. Pero pagkatapos ay nirevive din ito ulit ng bida. Kaya kinilala na siya nito bilang Demon King. Binalik din ng Demon King ang alaala ni Ivis. Pagkatapos ay inutusan niya ang Elder na imbestigahan kung sino ang nagbura ng alaala niya. Natapos na rin ang ritual sa magkapatid, kaya may kanya-kanya na silang kaluluwa at wala nang kailangang maglaho. Paglabas nila ng palasyo ay masaya si Misha dahil akala niya ay huling araw na niya kahapon, saka binigyan pa siya ni Anos ng regalo na singsing na may magic. Pinakita noong unang panahon na may kalaban silang isang babae, na nagpalabas ng water spirit. Nagbuga ang water spirit ng tubig sa mga sundalo ng bida, kaya natepak ang lahat ng mga ito. Giit naman ni Shin na siya na daw ang bahala sa mahinang nilalang na kalaban nila, kaya sinabi ng bida na kung matatalo niya ito sa isang tira lang ay gagantimpalaan siya. Agad namang tumalon si Shin at ginawa nga ang nais ng master niya sa abot ng makakaya. Na matagumpay niya namang naisagawa. At ang hiniling nitong gantimpala ay ang ma-reincarnate sa hinaharap nang sa ganun ay mapagsilbihan niya muli ang Demon King. Dumating si Hero Canon, na napag-usapan nilang kahit ilang beses daw nilang patayin ay nabubuhay lang muli. Pagkatapos ay naglaban sila ng Demon King. Sa kasalukuyan ay nag-announce ang sensei na may bagong transfer student daw na may pure royal blood. At dagdag pa nito na ang baston na nakuha nila Anos ay nanakaw daw kaya naman binigyan lang sila ng 70 points hanggat hindi pa ito nababawi. Kaya nagalit si Sasha pero hindi pa rin nagbago ang desisyon ng sensei. Kaya naman inaasar na sila ng ibang kaklase. Nagkakaroon pa ng kaunting diskusyon tungkol sa karapatan ng mga may dugong hybrid laban sa mga pure royal blood. Kaya naman kinuha ito ng bida mula sa katawan ng isang kaklase, pagkatapos ay ibinigay sa sensei. Pagkatapos ng klase ay nagpasalamat si Misa sa pagtatanggol sa kanya ng bida, nang mapag-usapan nila ang tungkol sa isinusulong nitong Unitarians na layuning magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang mga pure royal blood at mga hybrid. Dagdag pa ni Misa na naniniwala daw silang si Anos ay ang reincarnation ng Demon King, saka may kakampi din daw silang isa sa 7 Elder Demon Emperor. Dinala sila ni Misa sa headquarters ng Anos Fan Union. Kaya kinagiliwan ng mga member ang ating bida doon. Doon ay merong estatwa ang bida sa kalibro na nakita ni Sasha. Inaasahan ng grupo na balang araw ay magkakaroon na ng sapat na karapatan ng mga hybrid, kaya naman nais nilang sumali sa grupo nila si Anos para tulungan sila. Ngunit sinabi sa kanila ng bida na susubukan niya daw muna kung determinado talaga ang grupo.
Sa Magic Sword Tournament ay kailangan nilang mahugat ang espadang nanghihigop ng magic power. At kung sino ang makakagawa nito ay sila lang ang makakasali sa tournament na susanay naman nila Gaius at Idol. Akala ni Sasha ay hindi din kayang hugatin ng bida ang espada kaya pinakitaan niya ang dalaga. At nang mahugat ito ni Anos ay sinabi ni Gaius na siya daw ang haharap sa bida. Nang dumating naman ang transfer student na si Rey na nahugot din ang espada. Agad itong kinalaban ni Idol pero agad niya ring natalo. At maging ang bida ay pinabagsak din si Gaius. Pagbalik sa silid ay nais ni Rey na maging kasapi ng team ni Anos, pero kontra dito ang sensei dahil may kakayahan daw maging leader si Rey. Pero ayaw siyang pasalihin ng bida, at sa halip ay iminungkahi na makipagkampi si Rey sa team nila Misa, at sama-sama silang kalabanin si Anos para malaman ng Demon King kung matibay ba ang paninindigan nila sa kagustuhang sumali sa team. Kaya naman nagkaroon sila ng isang labanan sa labas. Gumawa ng napakalaking ice castle si Misha sa tulong ng singsing na binigay ng bida, pagkatapos ay inutusan si Sasha na kalabanin ang lahat ng tauhan ni Rey. At nag-teleport naman ang bida para makipag one-on-one sa leader ng kalabang team na kanina pa naghihintay. Nakita nila sa malayo na nakagawa ng kastilyong bato na may espada ang kalaban, na siyang ikinagulat ni Sasha. Dahil kumpiyansa ang bida na mananalo siya ay gagamit lang daw siya ng stick, habang si Sasha ay umiilag sa mga atake ng kastilyo. Kaya inutusan siya ng bida na magpatulong kay Misha para makagamit ng Geograze. At ito nga ang ginawa ng dalawa kaya nakagawa si Misha ng Geograze Cannon, na siyang panangtira nila sa sasakyan ng kalaban kaya nabutas at natumba. Subalit biglang lumabas si Misa sa likod ng dalaga. Samantala gamit lang ang isang stick ay nagagawang mapatalsik ng bida si Rey. At si Sasha naman na nasaktan sa atake ni Misa ay pinalabas na ang Phoenix Robe na nagmula din kay Anos. Nag-teleport doon si Misha para tumulong, kaya nagsanib puwersa silang dalawa na siyang tuluyang nagpabagsak sa kalabang team. Pagkatapos ay nakaramdam sila ng pagyanig dahil sa matinding paglalaban ng dalawa, na makikitang nag-e-enjoy sa ginagawa nila. At dahil sa lakas ng magic ay nakalbo na ang gubat, ngunit sa huli ay no-match pa rin sa Demon King si Rey. At pagkatapos ng laban ay napagtanto ng dalawa na nagkita na daw sila 2,000 years ago. Pagka-uwi ay kasama na rin sila Misa at Rey sa bahay ng bida para maghapunan. Nang ideklara ni Anos na tinatanggap na niyang kasapi sa team si Misa kahit na natalo ito sa laban dahil nakitaan niya ng potensyal. Sa academy ay nag-anunsyo ang sensei nila na ang unang maglalaban para sa Magic Sword Tournament ay sila Anos at si Rey. Kaya para itong rematch para sa kanila dahil naglaban na sila kamakailan. Nang dumating si Misa dahil nais daw makipagkita ng elder kay Anos. Kaya pinuntahan nila ang isa sa 7 Elder Demon Emperor na si Melhais. Agad naman siyang kinilala ng Elder bilang master nito, kahit na alam ni Melhais na may nagbura din ng alaala niya kagaya ni Ivis. Pero hindi niya pa rin daw makakalimutan ng tuluyan ng tunay na Demon King. Pag-uwi sa bahay ng bida ay ipinagluto pala siya ni Misha, at sa kasinubuan pa siya ng dalaga. Kaya naman para magpasalamat ay niyaya siya ng bida na lumabas. Kaya kinabukasan ay nagpunta sila sa isang shop, kung saan dito pala ibinibenta ni Misha ang mga obrang likha niya gamit ang magic. Ipinakita ni Misha sa bida kung paano niya ito ginagawa, kaya sinubukan din ng bida at nakalikha naman siya ng isang obra. Na dahil sa ganda ay gustong ipagpalit ng may-ari ng shop ang buong shop niya kapalit ng obra ni Anos. Pero hindi pumayag ang bida, dahil ibibigay pala niya ito kay Misha, na ginawa pa niyang isang singsing para daw hindi mawala. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang coffee shop ng mga pusa. Nang magpunta doon si Ivy sa anyo ng isang pasang kulay itim. Dahil inutusan pala ito ng bida na manmanan si Melhais. Giit ni Ivis na hindi daw si Melhais ang pinuno ng Unitarians, pero hindi pa rin niya alam kung sino ang nasa likod ng nasabing grupo. Pero dagdag pa nitong may kinalaman daw ang may-ari ng Lugnorth Hospital na si Crotlud Owl, kaya inutusan ito ng bida na bantayan pa si Melhais, maging ang gaganaping Magic Sword Tournament. Pinuntahan nila Anos ang nasabing ospital, nang makita doon si Rey dahil nandoon daw ang nanay niya. Nag-offer ang bida na gamutin ang nanay ni Rey pero tumanggi ito. Kaya pinaghinalaan ng bida pati si Rey. Sa araw ng tournament ay nagpakita muli si Ivy sa bida para ibalita ang nalaman tungkol kila Elder Idol at Gaius dahil mukhang may kinalaman daw sila sa Magic Sword Tournament. Kaya pinag-iingat ni Ivy si Anos dahil maaaring isa daw itong trap. Dagdag pa ni Ivy na may spirit disease daw ang nanay ni Rey. Isang sakit na ngayon lang nila narinig. Samantala sa tournament ay nagpakilala si Crotlud Owl ng Lugnorth Magic Sword Association, dahil siya ang defending champion at ang nakatatandang kapatid ng sensei nila. Pero nang tawagin na si Anos ay hindi siya lumabas. Kaya naman dinusta siya ng mga tao na maging alipin na lang daw ng mga royal blood.
na siyang ikinainis ng nanay ni Anos. Samantala dumating ang tatay ni Anos na may dalang magic sword, na kinuha pa daw nito ang materyales sa bundok kaya nasugatan sa ulo. Kaya naman kahit alam ng bida na isang patibong lang ang laban ay sasali na siya sa tournament para sa mga magulang niya. Bumaba na ang bida sa stadium, at dahil sa pinaghintay niya daw ang kalaban ay tatapusin niya ito sa loob lang ng 1 minuto. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.